Cisco CCNA. Ang CCNA exam topics covered sa ito kabanata kasama ang pagsulat. Ilarawan ang mga pakinabang ng isang layered na modelo. Ilarawan ang pangunahing pakinabang ng modelo ng sangguniang OSI. Unawain ng bawat isa sa 7 layer ng modelo ng sangguniang OSI at kung ano ang ibinibigay nila sa mga developer ng application. Ang ilarawan ng control ng daloy at kung paano ito ginagamit sa loob ng isang gawa sa internet. Unawain kung paano ang mekanismo ng control flow gumagana. Ilarawan kung paano nagbibigay ang layer ng network ng OSI ng pagruta sa isang kapaligiran sa internetwork. Ilista ang 5 mga hakbang sa conversion ng encapsulation ng data. Maligayang pagdating sa kapanapanabik na mundo ng paggawa sa internet. Ito ang unang kabanata ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng internet at kung paano upang i-connect ang mga network gamit ang mga router at switch ng Cisco. Ang modelong Open Systems Interconnection (OSI) ay tatalakayin ng detalyado sa kabanatang ito. Ang modelo ng OSI ay may 7 mga hierarchical layer na binuo upang matulungan ng iba't ibang mga kumpanya na makipag-usap sa pagitan ng kanilang magkakaibang mga sistema. Mahalagang maunawaan ang modelo ng OSI dahil nakikita ito ng Cisco at iyon ay kung paano ko ihaharap sa iyo ang 7 layer ng modelo ng OSI. Lumikha ang Cisco ng isang 3-layer hierarchical network model na makakatulong bumuo ka, nagpapatupad, at nagpapanatili ng mga network. Sa pag-unawa sa modelong ito, maaari mong epektibong bumuo, mapanatili, at malutas ang anumang network ng laki. Ito magbibigay sa iyo ang kabanata ng parehong pagpapakilala sa modelo ng 3-layer na Cisco at ang mga detalye ng bawat layer. Ang iba't ibang mga uri ng aparato ay tinukoy sa iba't ibang mga layer ng OSI modelo. Mahalagang maunawaan ang iba't ibang uri ng mga cable at connector ginamit upang i-connect ang mga aparatong ito sa isang network. Pag-cable ang ng mga aparato ng Cisco tatalakayin sa Ethernet LANs, mga teknolohiya ng WAN, at pag-connecta pa rin isang router o lumipat na may koneksyon sa console. Ginagawa ng Cisco ang isang malaking hanay ng mga router, hub, at lumipat ng mga produkto. Sa pag-unawa ang iba't ibang mga produkto na magagamit mula sa Cisco, maiintindihan mo kung aling mga aparato ang maaaring matugunan ng mga kinakailangan sa negosyo para sa iyong network. Ang linya ng produkto para sa mga hubs, router, at switch ay tinalakay sa pagtatapos ng kabanatang ito. Internetwork lang models. 3 internetwork lang models kapag ang mga network ay unang naging, ang mga computer ay maaaring karaniwang makipag-usap lamang sa mga computer mula sa parehong tagagawa. Halimbawa, ang mga kumpanya ay tumakbo alinman sa isang kumpletong solusyon sa DECnet o isang solusyon sa IBM, hindi magkasama. Sa huling bahagi ng 1970s, ang OSI, Open Systems Interconnection, modelo ay nilikha ng International Organization for Standardization, ISO, upang masira ang hadlang na ito. Ang modelo ng OSI ay sinadya upang matulungan ng mga vendor na lumikha mga interoperable na aparato sa network. Tulad ng kapayapaan sa mundo, marahil hindi ito mangyayari kumpleto, ngunit ito ay isang mahusay na layunin. Ang modelo ng OSI ay ang pangunahing modelo ng arkitektura para sa mga network. Ito naglalarawan kung paano ang impormasyon ng data at network ay naiugnay mula sa mga aplikasyon sa isang computer sa pamamagitan ng network media sa isang aplikasyon sa isa pang computer. Ang modelo ng sangguniang OSI ay sumisira sa pamamaraang itong mga patong. Lumikha din ang Cisco ng isang 3-layer model na ginagamit upang makatulong sa disenyo, ipatupad, at mapanatili ang anumang sukat ng network. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa 3-layer modelo, makakakuha ka ng isang pag-unawa sa kung paano tinitingnan ng Cisco ang paggawa ng internet. Gayun din, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pangunahing pag-unawa sa mga aparato na ginagamit sa bawat isa layer ng modelo. Maaari mong epektibong disenyo at bumili ng tamang Cisco kagamitan upang matugunan ng iyong mga pangangailangan sa negosyo. Saklaw ng kabanatang ito ang kapwa OSI modelo at ang modelo ng 3-layer na hierarchical na modelo.
The layered approach, isang modelo ng sanggunian, ay isang konseptual na konsepto ng kung paano nararapat ang mga komunikasyon mangyari. Tinutugunan nito ang lahat ng mga proseso na kinakailangan para sa epektibong komunikasyon at hinati ang mga prosesong ito sa mga lohikal na pagpapangkat na tinawag mga patong. Kapag ang sistema ng komunikasyon ay idinisenyo sa paraang ito, kilala ito bilang layered arkitektura. Isipin ito tulad nito. Gusto mo at ilang mga kaibigan na magsimula ng isang kumpanya. Isa sa mga unang bagay na gagawin mo ay umupo at isipin ang dapat gawin, sino ang gagawa sa kanila, anong utos ang kanilang gagawin, at kung paano nauugnay ang mga ito isa't isa. Sa huli, maaari mong pangkatin ang mga gawaing ito sa mga kagawaran, hayaan sabihin magpasya kang magkaroon ng isang order-taking department, isang inventory department, at isang departamento ng pagpapadala. Ang bawat isa sa iyong mga kagawaran ay may sariling natatanging mga gawain na pinapanatili ang abala sa mga kawani nito at hinihiling na ituon sila lamang ang kanilang sariling mga tungkulin. 4 na chapter, isa internetwork lang sa sitwasyong ito. Ang mga kagawaran ay isang talinghaga para sa mga layer sa isang komunikasyon sistema. Para sa mga bagay na tumakbo ng maayos. Ang mga kawani ng bawat departamento ay kailangang pareho na magtiwala at lubos na umasa sa iba upang gawin ang kanilang mga trabaho at may karampatang hawakan ng kanilang natatanging responsibilidad. Sa iyong mga sesyon sa pagpaplano, ikaw marahil ay kumuha ng mga tala. Pagtatala ng buong proseso upang mapadali ang mga talakayan sa paglaon tungkol sa mga pamantayan ng pagpapatakbo na magsisilbing blueprint ng iyong negosyo o modelo ng sanggunian. Kapag inilunsad ang iyong negosyo, ang iyong mga department head armado ng mga bahagi ng blueprint na may kaugnayan sa kanilang kagawaran, ay kailangang bumuo ng praktikal mga pamamaraan upang maipatupad ang kanilang itinalagang gawain. Ang mga praktikal na pamamaraan na ito, o protocol, kakailanganin na maipan sa isang karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo mano-manong at sinundan ng malapit. Ang bawat isa sa iba't ibang mga pamamaraan sa iyong mano-manong ay isasama para sa iba't ibang mga kadahilanan at may iba't ibang mga antas ng kahalagahan at pagpapatupad. Kung bumubuo ka ng isang pakikipagtulungan o kumuha ibang kumpanya, kinakailangan para sa mga protocol ng negosyo nito ang negosyo nito blueprint upang tumugma o magkatugma sa iyo. Katulad nito, ang mga developer ng software ay maaaring gumamit ng isang modelo ng sanggunian upang maunawaan mga proseso ng komunikasyon sa computer at upang makita kung anong mga uri ng pag-andar ang kailangan upang maisigaw sa anumang isang layer. Kung nagkakaroon sila ng isang protocol para sa isang tiyak na layer, ang kailangan lang nilang pag-aalala ang kanilang mga sarili ay ang tiyak na layer function, hindi sa anumang iba pang mga layer. Ang isa pang layer at protocol ay hahawak ang iba pang mga pag-andar. Ang term na technical para sa ideyang ito ay nagbubuklod. Ang komunikasyon ng mga proseso na nauugnay sa bawat isa ay nakatali o nakapangkat magkasama sa isang partikular na layer. Advantages of reference models. Ang modelo ng OSI, tulad ng modelo ng 3-layer na Cisco, malalaman mo ang tungkol sa ibang pagkakataon ay hierarchical. At ang parehong mga benepisyo at pakinabang ay maaaring mailapat sa anumang layered modelo. Ang pangunahing layunin ng lahat ng mga modelo, at lalo na ang OSI modelo, ay payagan ang magkakaibang mga vendor na magkasama. Ang mga benepisyo ng OSI at mga modelo ng Cisco ay kasama, ngunit hindi limitado sa ang mga sumusunod. Paghahati ng komplikadong operasyon ng network sa mas maraming mga pinapamahalaan ng mga layer. Ang pagbabago ng isang layer nang hindi kinakailangang baguhin ng lahat ng mga layer. Pinapayagan ito mga developer ng application upang magpasadya sa disenyo at pag-unlad, ang pagtukoy ng karaniwang interface para sa plug-and-play. Multi-vendor pagsasama. OSI reference model. Ang modelo ng sangguniang OSI ay nilikha noong huling bahagi ng 1970s upang makatulong na mapadali paglipat ng data sa pagitan ng mga node ng network. Isa sa mga pinakadakilang pag-andar ng ang mga pagtutukoy ng OSI ay upang makatulong sa paglipat ng data sa pagitan ng magkakaibang host.
Ito nangangahulugan na maaari mong ilipat ang data sa pagitan ng isang host ng Unix at isang PC, halimbawa. Ang OSI ay hindi pisikal, sa halip ito ay isang hanay na mga patnubay na application maaaring gamitin ng mga developer upang lumikha at magpatupad ng mga application na tumatakbo sa isang network. Nagbibigay din ito ng isang balangkas para sa paglikha at pagpapatupad ng network ng mga pamantayan, aparato, at mga pamamaraan sa paggawa ng internet. Ang OSI ay may 7 magkakaibang layer na nahahati sa 2 pangkat. Ang nangungunang 3 patong ang tukuyin kung paano makipag-usap ang mga aplikasyon sa loob ng mga istasyon ng pagtatapos sa bawat isa at sa mga gumagamit. Ang ilalim ng 4 na layer ay nagpapahiwatig kung paano ipinadala ang data ng end-to-end. Ipinapakita ng Figure 1.1 ang 3 itaas na layer at ang kanilang mga pag-andar at ipinapakita ng Figure 1.2 ang 4 na mas ababang mga layer at ang kanilang mga function. Figure 1.1 The upper layer sa Figure 1.1, makikita mo na ang mga gumagamit ay nakikipag-ugnay sa computer sa application layer. At din na ang itaas na mga layer ay may pananagutan para sa mga aplikasyon pakikipag-usap sa pagitan ng mga host. Tandaan na wala sa itaas. Ang mga layer ay may alam tungkol sa network o network address. Iyon ang responsibilidad ng 4 na ilalim na layer na ipinapakita sa larawan 1.2. 6 na chapter 1. Internetwork ang Figure 1, 2 the lower layers ang 4 na ilalim na layer ay tumutukoy kung paano ang data ay inilipat sa pamamagitan ng isang physical wire o sa pamamagitan ng mga switch at router. At kung paano muling itayo ang isang stream ng data mula sa isang naghahatid ng host sa application ng patutunguhan ng patutunguhan. The OSI layers ang International Organization for Standardization, ISO, ay ang Emily Post ng Mundo Protocol Mundo. Tulad ni MS Post na nagsulat ng setting ng libro ang mga pamantayan o mga protocol para sa pakikisalamuha sa lipunan ng tao. Ang ISO binuo ang modelo ng sangguniang OSI bilang nauna at gabay para sa isang bukas set ng protocol ng network. Ang pagtukoy sa pamantayan ng mga modelo ng komunikasyon, ito ay nananatiling ngayon ang pinakasikat na paraan ng paghahambing para sa mga suite ng protocol. Ang modelo ng sangguniang OSI ay may 7 layer. Ang layer ng application ang layer ng pagtatanghal. Ang layer ng session ang layer ng transport ang layer ng network ang layer ng data link ang physical na layer the OSI reference model 7 Figure 1.3 shows the functions defined at each layer of the OSI model. The following pages discuss this in detail. Figure 1, 3 layer functions the application layer ang application layer ng modelo ng OSI kung saan nakikipag-usap ang mga gumagamit sa computer. Ang layer ng application ay responsable para sa pagkilala at pagtatatag ang pagkakaroon ng nilalayong kasosyo sa komunikasyon at pagpapasya kung may sapat na mapagkukunan para sa inilaan na komunikasyon umiiral. Kahit na ang mga aplikasyon sa computer ay nangangailangan lamang ng desktop mga mapagkukunan. Application ay maaaring magkaisa pakikipag-usap mga bahagi mula sa higit pa kaysa sa isang application sa network, halimbawa, ang mga paglilipat ng file, email, remote pag-access. Mga aktibidad sa pamamahala ng network, mga proseso ng kliyente, server, at impormasyon lokasyon. Maraming mga aplikasyon ng network ang nagbibigay ng mga serbisyo para sa komunikasyon sa mga network ng enterprise, ngunit para sa kasalukuyan at hinaharap na paggawa ng internet. Ang pangangailangan ay mabilis na umuunlad upang maabot ang higit sa kanilang mga limitasyon. Ngayon, mga transaksyon at pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga organisasyon ay lumalawak upang kailanganin mga application sa internet tulad ng sumusunod. World Wide Web (WWW) kumokonekta sa hindi mabilang na mga server, ang bilang tila lumalaki sa bawat pagdaan ng araw na nagtatanghal ng magkakaibang mga format. Karamihan ay multimedia at kasama ang ilan o lahat ng sumusunod, graphics, text, video, at kahit tunog.
Netscape Navigator, Internet Explorer, at iba pa. Ang mga browser tulad ng Mosaic ay pinapadali ang parehong pag-access at pagtingin sa mga website. 8 Chapter 1. Internetwork. Ang mga email na gateway ay maraming nalalaman at maaaring gumamit ng Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) o pamantayan ng X400 upang maihatid ang mga mensahe sa pagitan ng magkakaiba. Mga aplikasyon ng email. Electronic Data Interchange (EDI) ay isang composite ng dalubhasang pamantayan at mga proseso na nagpapadali sa daloy ng mga gawain tulad ng accounting, pagpapadala, pagtanggap, at pagkakasunod-sunod at pagsubaybay sa inventaryo sa pagitan ng mga negosyo. Mga espesyal na bulletin boards. Isama ang maraming mga chat sa internet kung saan ang mga tao ay maaaring kumonekta at makipag-usap sa bawat isa alinman sa pamamagitan ng pag-post ng mga mensahe o sa pamamagitan ng pag-type ng isang live na pag-uusap. Maaari rin silang magbahagi pampublikong domain software. Mga gamit sa pag-navigate sa internet. Isama ang mga application tulad ng Gopher at ang Wise, pati na rin ang mga search engine tulad ng Yahoo, Excite, at Alta Vista. Natulungan ng mga gumagamit na mahanap ang mga mapagkukunan at impormasyon na kailangan nila sa internet. Mga serbisyo sa transaksyon sa pananalapi. Target ang pamayanang pinansyal. Sila mangalap at magbenta ng impormasyon na nauukol sa mga pamumuhunan, trading sa merkado, kalakal, rate ng palitan ng pera, at data ng kredito sa kanilang mga taga-suskribi. The presentation layer. Ang layer ng pagtatanghal nakakakuha ng pangalan nito mula sa layunin nito. Nagtatanghal ito ng data sa application layer. Ito ay mahalagang tagasalin at nagbibigay ng coding at conversion pag-under. Ang isang matagumpay na pamamaraan ng paglipat ng data ay upang maiakma ang data sa isang karaniwang format bago ang paghahatid. Ang mga computer ay nakonfigure sa matanggap ang pangkalahatang format na data at pagkatapos ay i-convert ang data sa kanyang katutubong format para sa aktwal na pagbabasa, halimbawa, ABCDIC hanggang ASCII, sa pamamagitan ng pagbibigay mga serbisyo sa pagsasalin. Tinitiyak ng layer ng pagtatanghal na ilipat ang data mula sa application layer ng isang system ay mababasa ng application layer ng isa pang host. Ang OSI ay may mga pamantayan sa protocol na tumutukoy kung paano dapat ang karaniwang data na format ang mga gawain tulad ng compression ng data, decompression, encryption, at ang decryption ay nauugnay sa layer na ito. Ang ilang mga pamantayan sa layer ng pagtatanghal ay kasangkot sa pagpapatakbo ng multimedia. Ang mga sumusunod ay nagsisilbi upang direktang graphic at pagtatanghal ng imahe ng visual. Ito ang format ng larawan na ginamit ng mga programa ng Macintosh o PowerPC para sa paglilipat ng Quick Draw Graphics. Ang nakatag na file format ay isang standard na format ng graphics para sa mataas na resolusyon, nakabit na mga imahe. The OSI Reference Model siyam na JPEG. Ang Joint Photographic Experts Group ay nagdadala ng mga pamantayang larawan para sa atin, ang iba pang mga pamantayan ay gumagabay sa mga pelikula at tunog. MIDI. Ang Musical Instrument Digital Interface ay ginagamit para sa digitized musika. MPEG. Ang pamantayan ng paglipat ng mga eksperto ng larawan para sa compression at ang pagkad ng motion video para sa mga CD ay lalong popular. Nagbibigay ito digital storage at bitrate hanggang 1.5 megabits per second. QuickTime. Ito ay para magamit sa mga programa ng Macintosh o PowerPC. Ito namamahala ng mga aplikasyon ng audio at video. The Session Layer. Ang Session Layer ay responsable sa pag-setup, pamamahala, at pagkatapos ay maluluha down session sa pagitan ng mga entity layer ng pagtatanghal. Ang Session Layer din nagbibigay ng kontrol sa dialogo sa pagitan ng mga aparato o mga node. Pinagsasabay nito ang komunikasyon sa pagitan ng mga system at nagsisilbi upang ayusin ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng alay tatlong magkakaibang mga mode: simplex, kalahating duplex, at buong duplex. Ang session layer ay pinapanatili ang data ng iba't ibang mga application na hiwalay sa iba pang mga aplikasyon, data. Ang mga sumusunod ay ilang mga halimbawa ng mga protocol ng layer at layer, ayon sa Cisco.
Network File System (NFS) ay binuo ng Sun Microsystems at ginamit sa TCP/IP at Unix workstations upang payagan ng transparent na pag-access sa malayong mapagkukunan. Nakabalangkas na query language (SQL) ay binuo ng IBM upang magbigay mga gumagamit na may isang mas simpleng paraan upang tukuyin ang kanilang mga kinakailangan sa impormasyon sa pareho lokal at malalayong sistema. Remote na pamamaraan ng pamamaraan, RPC, ay isang malawak na tool sa pag-redirect ng client-server ginamit para sa hindi magkakaibang mga kapaligiran ng serbisyo. Ang mga pamamaraan ito ay nilikha sa mga kliyente at gumanap sa mga server. X-Window malawakang ginagamit ng mga intelihenteng mga terminal para sa pakikipag-usap. May mga malayo ang computer ng Unix na nagpapahintulot sa kanila na mapatakbo na parang sila ay mga lokal na naka-attach na monitor. AppleTalk Session Protocol (ASP) ay isa pang mekanismo ng kliyente, server, sa parehong nagtatatag at nagpapanatili ng mga session sa pagitan ng kliyente ng AppleTalk at mga makina ng server. Digital Network Architecture Session Control Protocol (DNASCP) ay isang protocol ng layer ng DECnet session. 10 Chapter 1. Internetwork ang the transport layer, mga serbisyo na matatagpuan sa layer ng transportasyon, parehong segment at muling pagsama ng data mula sa mga aplikasyon sa itaas na layer at pag-isahin ito sa parehong stream ng data. Sila magbigay ng mga serbisyo sa transportasyon ng end-to-end at maaaring makapagtatag ng isang lohikal na koneksyon sa pagitan ng pagpapadala ng host at patutunguhan ng host sa isang gawa sa Internet. Ang ilan sa iyo ay maaaring maging pamilyar sa TCP at UDP na gagawin mo alamin ang tungkol sa Kabanata 3 at alamin na ang TCP ay isang maasahang serbisyo at UDP ay hindi. Ang mga nag-develop ng application ay pinili nila ang dalawang protocol kung kailan nagtatrabaho sa TCP/IP protocol. Ang layer ng sasakyan ay responsable para sa pagbibigay ng mga mekanismo para sa multiplex ng application na pang-itaas na layer, pagtatatag ng session, at pagbubunutan ng virtual mga circuit. Itinatago din ito ang mga detalye ng anumang impormasyon na umaasa sa network mula sa mas mataas na mga layers sa pamamagitan ng pagbibigay ng transparent na data transfer. Flow control. Ang integridad ng data ay nakasisiguro sa layer ng transport sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kontrol ng daloy at pinapayagan ang mga gumagamit ng pagpipilian ng paghingi ng maaasahang transportasyon ng data sa pagitan mga sistema. Kontrol ng daloy. Pinipigilan ng isang nagpapadala ng host sa isang panig ng koneksyon mula sa pag-apaw ng mga buffer sa pagtanggap ng host, isang kaganapan na maaaring magresulta sa nawala data. Ang maasahang transportasyon ng data ay gumagamit ng isang komunikasyon na nakatuon sa connection session sa pagitan ng mga system. At ang mga protocol na kasangkot ay tiyakin ng sumusunod makamit. Ang mga segment na naihatid ay kinikilala pabalik sa nagpadala sa ang kanilang pagtanggap, ang anumang mga segment na hindi kinikilala ay muling naisauli. Ang mga segment ay sunod-sunod pabalik sa kanilang tamang pagkakasunod-sunod sa pagdating saan kanilang patutunguhan. Ang isang pinamamahalaang daloy ng data ay pinananatili upang maiwasan ang kasiraipan, labis na karga, at pagkawala ng data. The OSI Reference Model. 11 Connection-Oriented Communication sa maasahang operasyon ng transportasyon. Ang isang aparato ay unang nagtatag ng isang connection session kasama ang peer system nito. Ipinapakita ng Figure 1.4 ang isang tipikal na maaasahan na gaganapang session sa pagitan ng pagpapadala at pagtanggap ng mga system. Sa loob nito, parehong nag-ho-host, ang mga programa ng aplikasyon ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-abiso sa kanilang mga individual na operating system na ang isang koneksyon ay malapit ng masimulan. Nakikipag-usap ang dalawang operating system sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensahe sa network na nagpapatunay na ang paglilipat inaprubahan at ang magkabilang panig ay handa na upang maganap. Sa sandaling ang kinakailangang pag-synchronize ay kumpleto, ang isang koneksyon ay ganap na itinatag at nagsisimula ang paglilipat ng data. Minsan tinutukoy ng Cisco ito bilang isang three-way handshake.
Figure 1, 4 na establishing a connection-oriented session habang ang impormasyon ay inililipat sa pagitan ng mga host. Ang dalawa panapanahong mag-check-in sa bawat isa na nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanilang protocol software upang matiyak na maayos ang lahat at ang data ay natanggap ng maayos. 12 chapter isa internetwork lang ang sumusunod ay nagbubuod ng mga hakbang sa session na nakatuon sa koneksyon na kalarawan sa larawan 1.4. Ang unang kasunduan ng koneksyon ay isang kahilingan para sa pag-synchronize. Ang pangalawa at pangatlong mga segment ay kinikilala ang kahilingan at itinatag mga parameter ng koneksyon sa pagitan ng mga host. Ang panghuling segment ay isang pagkilala din, inaalam nito ang patutunguhan host na tinatanggap ang kasunduan sa koneksyon at iyon ang aktwal ang koneksyon ay itinatag. Magsisimula na ang paglilipat ng data. Sa panahon ng isang paglipat, ang CASIC-IPAN ay maaaring mangyari dahil ang isang high-speed computer ay ang pagbuo ng trapiko ng data ng mas mabilis kaysa sa network ay maaaring ilipat ito o dahil maraming mga computer ang sabay na nagpapadala ng mga datagrams sa pamamagitan ng isang solong gateway o patutunguhan. Sa huling kaso, maaari ang isang gateway o patutunguhan maging congested kahit na walang isang mapagkukunan na sanhi ng problema. Sa alinman sa kaso, ang problema ay karaniwang nauugnay sa isang freeway bottleneck labis trapiko para sa napakaliit ng isang kapasidad. Karaniwan, walang kotse ang problema, mayroong masyadong maraming mga kotse sa freeway na iyon. Kapag ang isang makina ay tumatanggap ng isang baha ng datagrams ng mabilis upang maproseso ito, itinatago nito ang mga ito sa isang seksyon ng memorya na tinatawag na isang buffer. Ang aksyon na ito malulutas lamang ang problema kung ang mga datagram ay bahagi ng isang maliit na pagsabog. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang datagram delubyo, magiging alaala ang memorya ng isang aparato na ubos, ang kapasidad ng baha nito ay lalampas. At itatapon ng anumang karagdagang darating ang mga datagrams. Ngunit walang pag-aalala, dahil sa pagpapaandar ng transportasyon, kontrol sa baha sa network ang mga sistema ay gumagana ng maayos. Sa halip na magtapon ng mga mapagkukunan at payag ang data na mawawala, ang transportasyon ay maaaring mag-issue ng isang hindi handa na tagapagpahiwatig sa nagpadala o pinagmulan ng baha tulad ng ipinapakita sa larawan 1.5. Mabuti ang mekanismo na ito tulad ng isang stoplight. Senadoryas ang nagpapadala aparato upang ihinto ang paghahatid ng segment trapiko sa labis na kapantay nito. Matapos maproseso ng tatanggap ng tira mga segment na sa reservoir ng memorya nito, nagpapadala ito ng isang handa na tagapagpahiwatig ng transportasyon. Kapag ang makina na naghihintay upang may hatid ang natitirang mga datagrams na tatanggap ang go inductor na ito, pagkatapos ay ipinagpapatuloy nito ang paghahatid. Sa pangunahing, maaasahan, transfer-oriented na data transfer, datagrams ay inihahatid sa natanggap na host sa eksaktong pagkakasunod-sunod na ipinadala nila. Nabigo ang paghahatid kung nasira ang order na ito. Kung mayroong anumang mga segment ng data ay nawala, nadobol, o nasira sa daan, ang isang pagkabigo ay magpadala. Ang sagot sa problema ay ang pagkakaroon ng pagtanggap sa host na kilalanin ng pagtanggap bawat segment ng data. The OSI Reference Model 11 Figure 1, 5 transmitting segments with flow control window. Ang data throughput ay magiging mababa kung ang naghahatid ng makina ay kailangang maghintay isang pagkilala pagkatapos ipadala ang bawat segment. Dahil may magagamit na oras matapos na may padala ng nagpadala ang data segment at bago ito matapos ang pagproseso mga pagkilala mula sa natanggap na makina. Ang nagpadala ay gumagamit ng break upang magpadala ng mas maraming data. Ang dami ng mga segment ng data sa paglilipat pinapayagan ang ipadala ng makina ng hindi tumatanggap ng pagkilala sa kanila ay tinatawag na isang window. Kinokontrol ng window ang kung gaano karaming impormasyon ang inilipat mula sa isang dulo sa iba pa.
Habang ang ilang mga protocol ay sumukat ng impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa bilang ng mga packet, sinusukat ito ng TCP/IP sa pamamagitan ng pagbibilang ng bilang ng mga bait. Sa Figure 1.6 mayroong isang laki ng window na isa at isang laki ng window na tatlo kapag ang isang window laki ng isang ay na-configure. Naghihintay ang machine ng pagpapadala para sa isang pagkilala para sa bawat segment ng data na ipinapadala nito bago ihatid ang isa pa. 14 na chapter isa internetwork ang nakumpirma sa isang laki ng window na tatlo, pinapayagan itong magpadala ng tatlong mga segment ng data bago matanggap ang isang pagkilala. Sa aming pinasimple na halimbawa, kapwa ang pagpapadala at pagtanggap ng mga makina ay mga workstation. Bihira ang katotohanan, simple at madalas na mga pagkilala at packet ay nagsisimula habang naglalakbay sila sa network at dumaan sa mga router. Nakakapagpabagabag ang ruta, ngunit hindi mag-alala, malalaman mo ang tungkol sa inilapat na ruta sa bandang huli ang libro. Figure 1, 6 na window ng acknowledgement, tinitiyak ng maasahang paghahatid ng data ang integridad ng isang stream ng data na ipinadala mula sa isang machine sa iba pang sa pamamagitan ng isang ganap na gumagana na link ng data. Ginagarantiyahan ito ang hindi madobal o mawala ang data. Ang pamamaraan na nakamit ito ay kilala bilang positibong pagkilala sa muling pag-uli. Ang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng ipagtanggap ng makina upang makipag-usap sa nagpadala ng mapagkukunan sa pamamagitan ng pagpapadala isang mensahe ng pagkilala pabalik sa nagpadala kapag nakatanggap ito ng data. Ang mga dokumento ng nagpadala sa bawat segment na ipinapadala nito at naghihintay para sa pagkilala na ito.